Okay, grabe 'no? I mean, Okay? ito ito, kasalukuyang naka-live kasi is si Maharlika at, merong mga revelation. Although ako personally hindi naman ako basta naniniwala or kumakagat. We can also wait the side of, itong sinasabi ni Maharlika kasi malay natin may ibang kuwento din. So, both sides. Ang hindi lang maganda dito 'no, nagkakaroon na talaga tayo ng division. Sa una, I mean ako, hindi ako masyado more on eto, dito tayo, doon tayo, dito tayo. So, binabalanse din natin kung ano ba talaga. Kaya lamang ho in every quarrel 'no, meron at meron talaga apektado diyan at walang iba kundi tayo, tayong mga supporters. Parang sa isang family 'di ba 'pag nag-away ang nanay at tatay, kawawa dito ay yung mga bata. So, it's the same thing but for the sake of this, pakinggan muna natin ang side nitong si Maharlika and then maybe later on, I think, the side naman ni nung kabila, nung binabanatan, I think, for all I know, maririnig natin 'yan sa side ni Banat Bay? I'm not sure 'no. So, tignan muna natin ito kasi wala pa naman, 'di ba? Dito muna tayo kay Kung Maharlika. gagawa man ako ng libro, libro ko. Pangalan ko, hindi Duterte. Yun ako. Although wala naman nagbabawal, kahit kayo sumulat kayo ng kanino mga pangalan ninyong, pero Duterte title. Pero wala akong alam sa ano na yan, wala akong alam sa mga book na yan. Salamat, PRRD. Double agent, mamili kayo. Tandaan nyo, si Bangag at si Inday Sara nag-tandem, lahat tayo nag-unite. Di ba? Sinira si Inday Sara. Ngayon, huwag ka na Maharlika kasi nakakagulo ka lang. Abangan nyo ang 2028. Baka hindi nyo alam, ang kalaban pala natin ay yung nagpapanggap ngayon. Oh, kalaban natin, katabi lang natin. Okay? So, nasa mga kamay ninyo. Do you think, ang sabi ng iba, uy, Maharlika, ganyan-ganyan, nagpapalo ako sa'yo, nag-create ka ng division. Oo nga. Okay, go ahead. Ganun lang naman. Do you think, naapektuhan ako? Tayo na, million na nga yung followers natin, tinake down ng mga bangag, naapektuhan ba ako? Do you think maapektuhan ako dahil mawawala yung page ko? 2 page po, 2 page ang tinanggal ng mga bangag. Yung isa, almost 1 million followers. Yung isa, that's 100 like. Combined, 1 million may get. Oh, yun lang. Tumawag kayo eh. Wag niyo lokohin ng tawa. Wag niyo nang pilitin na yung T at K papangalanan ko pa. At least pwede pang Pinangalanan na sa comment eh. Ako, kilala niyo ko since 2015. Walang Marcos, walang Duterte na magsabi sa akin kung anong sasabihin ko dito. I am for the people, I am for Duterte, as long as para sila sa betterment ng country. Right? Ano ba? Yung 47 cakes na yun, nakakaawa yung mga Pilipino natin na mga kababayan. Bakit? Alam nyo, naramdaman ko yung mainit na pagtanggap ng lahat doon sa akin. Salamat po sa pagmamahal ninyo, sa pag-host sa amin ni Spoke, sa aking mga kasamahan. Alam niyo yung effort ng mga tao, I wish I can pay you guys. Alam mo, kung pwede ko lang kayo bayaran, ano ko na lang, yung yakap ko na lang ibayad ko. Pero hindi ko, napagbuklod-buklod ko, shit, sabi ko, yung palang sinakyan ko, yung si Ma'am Beth, yun pala yun, taga Switzerland, sila pala yung nag-gather ng, alam niyo kung gaano kalayo, di ba, ang Switzerland, kasi na-experience ko, from Switzerland to The Hague, nag-travel, nag-bus sila, para bitbitin yun. So, hindi ko alam, wala akong idea kung sino tong bet na to. Wala talaga akong idea. So, hanggang sa nandun ako sa event, hindi ko pa alam yung mga XX design. Hindi ko pa nga, wala akong, kasi nga, sobrang happy ako dahil ang daming tao. Yung bet na yun lumapit sa akin, Miss Maharlika, sabi niya, gusto lang namin sana makita yung ni Vice President, yung 47 cakes. Ngayon, ako naman, this is really me. Nakiusap ako doon sa nag-XX na-realize ko, syempre, sabi ko, pwedeng paano na lang. Kasi, kakilala naman si ni Harry. Pwede natin siya papasokan kasi ibibigay niya itong mga poster kay Inday Sara, ganyan-ganyan, at saka, what you call it? Ibibigay niya mga poster, ganyan-ganyan, tapos yung 47 cakes. Sobrang overwhelming kasi doon.
Hindi sila pumayag. Sabi sa akin, ma'am, kasi protocol. So, naintindihan ko naman yun, protocol at security ng mga nandoon. I totally understand, din naman ako tangay, no? Para hindi mo maintindihan. Ay sabi ko, ma'am, pasensya na kasi hindi talaga pwede. Pero hindi ko pa kasi alam noon na may 47 cakes na nag-effort. As in talagang wala akong idea. Ito huli na lang ko nalaman. My point here, nag-failed ka. Kung mahal mo ang Pangulong Duterte, ang mga Duterte, as organizer, minake sure mo, hindi naman ganun ka, I mean, maraming tao, pero as organizer, marami ka naman mga alipores, may mga binayaran kang mga iro, di ba? Minake sure mo na yung bawat delegasyon, Europe, UK, Thailand tuloy, Italy, Germany, may mga representative sila, okay sir, eto ha, 47 cakes is not easy para i-provide, i-alay kay Inday Sara. Binastos mo yung taong mga yun. Hindi mo pinakita kay Vice President. Binastos mo ang mga taga-Switzerland. Nyo kayo. Yung sa amin, yung kay Harry, alam mo, ano yun eh, yung ano sa amin, pag shut off, produkto na lamang yun ng, na roll out na namin, na ito talaga ay very, very Marcos Bangag effort, Mangga, and Joma season aligned. It's up to you. Okay? Ang ano ninyo, ang dapat ninyong malaman. Nasasabi, Maharlika, nag-create ng division? No. You have to know. This person at ang kanyang mga alipores, siya po ay sugo. Siya ay padala para guluhin in preparation for 2028 sa laban natin kung maaabot pa yung mga bangag kay Inday Sara. Na-witness to ng mga mata ko, ha? First-hand information to. Kaya tanginan yung lahat. Magkampi-kampi kayo. Kayong mga Alpotera team. You know who you are. Alam niyo naman ako sino. Ginugulo nyo, sinira nyo, gusto nyo sirain ang mga Duterte supporters. Noong una kong punta doon, talagang upbeat yung mga tao, tuwang-tuwa. Itong recently, ayaw bumalik ng ibang mga Pilipino doon. Kasi ang sabi nila, eto galing mismo sa Germany, nung pumunta ako. Miss Maharlika, naku, thank you at pumunta kayo dito na spokes. Ayaw na namin bumalik sa Germany. Kasi doon, akala nila sila yung may-ari ng street. Pero sabi ko, bumalik po kayo kasi para naman kay Pangulong Duterte. Anong sabi nila sa akin? Pwede naman kami mag-gather na sa Germany. Ito yung gusto kong malaman ninyo, na nag-create sila ng division na nawala ng gana yung mga diehard Duterte supporters dahil sa mga taong ito na Joma season, bangag aligned, na kunwari, mahal na mahal ang mga Duterte, pero gusto mong pagkakitaan ng Duterte. Una, student visa. First hand ko yan, alam. Sinabi mo sa amin yan. Tangina ka. Pangalawa, gagawa ka ng pelikula or a documentary. Ikaw ang producer, putang ina mo. Pagkikitaan mo si Pangulong Duterte. Kaya sinoplak ka agad. Yung kumakampi sa inyo, tanginan nyo, yan po ang katotohanan. Binastos nyo, yes, yung mga taga-UK. Imagine nyo mga kababayan, nakapiit ang Pangulong Duterte. Ang focus natin, paano natin mapapalabas? Ang focus natin, ano yung remedy? Ang focus ng babaeng to, gawa ng documentary, pagkakitaan ang Pangulong Duterte. Putang ina ka. Yan ang dapat nyong malaman. Ako, nang gulo doon, pwede akong manahimik sa Amerika. Pero hindi nyo ako pwedeng pigilan para pumunta sa event na yun. Tanginan nyo, hindi sa inyo ang Hague. Ang taong bayan dapat malaman. Do you think, sabi nila, ganyan, inawardan naman ng mga putang ina. Do you think Inday Sara will speak up about it? Gusto mong pagkakitaan, ikaw ang producer. Naka-set up na nga eh. Hindi ko lang babanggitin yung ibang pangalan. Nung June 4, dapat may darating na personalidad doon. Diba? Naka-set up na kayo. June 4, may darating na magko-cover doon. I-interviewin pa nga ako eh.
Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, pagdating ni ganito, pwede ba magpa-interview ka? Ganito, ganyan, ganyan. Kasi, bibigyan ko lang ng benefit of the doubt yung isang tao. Ito lang muna titirahin natin. Kasi ito, storya ni Duterte, ni pag ganun. In my mind, what the hell? Documentary? Gagawa ka ng documentary kung tapos na, panalo na tayo. Hindi pa nga tayo nananalo eh. Utangin na nyo eh. Panalo na ba tayo? Nakalabas na ba Pangulong Duterte? Kaya tigilan nyo ako. I was there, nasa apartment ako. Magkakasama kami. Buisit ka. Huwag kayong magpanggap. Dahil itong taong ito, pinakikinabangan ninyo. Gagawa kayong pelikula? Pagkikitaan nyo na naman. Ako kadamay pa, interviewin nyo ako. Yun po ang katotohanan. Ang iniisip ko lang doon, makapiling ang mga palangga ko. Alam mo, masaya na ako. Nakita nyo, di ba ako? Pakit-cute lang ako doon, sayaw-sayaw, piyak-piyak ako sa inyo. Real yun. That's genuine feeling. Behind the scene, akala nyo para kay Duterte, nakipag-alyansa na pala mga putang ina sa Joma Season aligned people in the Hague at sa mga Marcos. Subukan yung sumagot yung grupo mo. Pag uwi mo, may patim-tim alpotera ka pa? Ako pa kakalabanin mo? Magpaliwanag ka. Bakit ikaw ang producer ng ito pala, buti naalala ko. Bakit siya ang producer ng documentary na ito? Kasi gagamitin daw niya para magkaroon ng work permit at makapag-stay sa The Hague at magbidabidahan ang jutang Ginina. Now you know. Ano ang sabi sa iyo? Ano ang ginawa mo? Binigyan kita ng time to talk to me. Dahil ako straightforward, ako gaga. Okay, here's the thing pa pala. Naalala nyo, in-interview ko si Ma'am Hanilet nung una? Naalala nyo yung interview ko? Nung in-interview ko si Ma'am Hanilet, di ko naman kilala si Hanilet in person. Actually ako, I'm not the type of person na fangirl na, ganyan, artista or politiko. Hindi ko na kailangan ma-explain. Nung in-interview ko na nagsalita si Ma'am Hanilet na huwag kayong magpapaniwala sa mga taong nagpapanggap na nurse, na ganito, na ganyan, na namimera, na ganito, ganyan. Actually, I don't have idea during that time eh. Nalaman ko na later on kung sino yung taong yon. Girl, kinausap mo ko. At kinausap mo ang common friend natin. Gusto mo sabihin ko dito? Kailangan nyo ito malaman. May mga tao doon. Andun yung kasama ko sa LA. Andun si Spoke Sari. Anong sabi mo sa akin after the interview? Pumunta ako sa apartment. Kakausapin mo ako. Kinag-usap tayo sa loob ng kwarto. Nag-close door meeting tayo. Pinakausap mo sa akin, yung kumakampi sa'yo dyan, hindi ko na papapanood kung ano sinasabi niya against me. Wala akong time. I don't know. I hope wala siyang sinasabi sa akin dahil kaibigan ko yan, tinanggap ko yan dito sa Amerika ng maayos kasi ganun ako eh. Whether, hindi man tayo sobrang close na friend, basta Duterte aligned ka para tayong pinaglalaban, i-entertain kita o papakitaan kita ng kabutihan. Pumunta yan dito, clue. Pumunta yan dito sa Amerika, we're okay. Pero I don't know kung may sinasabi niya sa akin. In fairness to, hindi ko alam. Nag-close door tayo, right? Pilit niyong sinisira sa akin si Hanilet. Ano sabi ko sa inyo? Okay na kainan niyo. Sabi ko, my God, wala akong labas ako dyan. Sabi ko, ano sabi ko sa inyo? Wala akong pakialam sa mga personal niyong problema. Diba? Sinabi ko sa inyo, please, sabi ko, wala akong alam dyan, basta ako. Sabi ko, ha? Sabi ko pa nga sa'yo, sabi mo sa akin, ma'am, kasi ako yung sinasabi ni Mama Nilet na ganito. Ha? Sabi ko, bakit? Nurse ka ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba? Bakit hindi ka mag-statement? Bakit hindi mo itama, mag-erratum ka, na sasabihin mo na, excuse me, hindi ako yun. Hindi mo ginawa.
inadvisean kita. Dinagdagan mo pa kasi yung problema. Gusto mo talagang ikaw ay kamuhian ng taong bayan, no? O ng mga taong nakakilala sa'yo. Gusto mo pa nga mag-vlog ako. Alam nyo, kailangan nyo itong malaman. Gusto ng grupo nila, mag-vlog ako at awayin ko si Hanilet. What the hell? Bayad nyo ako? Yan ang katotohanan dyan. Tapos ngayon, ano nangyari? Dahil may perang involved. Tanong ko sa'yo, girl, saan galing ang 30,000 euros? Ito ba ay galing kay Mangga? Galing kay Bangag? O galing kanino? Yun lang. Yun lang. Wag ako. Magsama kayong lahat. Ako lang. Dahil ako ay nasa tama, hindi ko papayagan na babuyin nyo ang mga naghirap na Duterte supporters sa buong Europa. Ang sabi ni Chika in Holland, yung pamilya niya. Tama ba ako? Nagbuklod-buklod ang mga pamilya niya. Dahil di ba, yung alam naman natin, yung na medyo complex yung family ni Pangulong Duterte dahil nga, di ba? That's very open. Tapos guguluhin ninyo. Nakita nyo, nagkakasama na si Inday, si Kitty, si Miss Hanilet, si Pulong. Although, syempre, may mga eksena na hindi natin alam. Nagbuklod na nga eh. Sinasabi na nga ni Inday na ang maganda lang na naidulot na nagpasalamat siya kay Bangag ay yung pagbuklod ng pamilya niya. Tapos sisirain nyo yung nagbuklod. Para saan kayo? Isirain nyo si Hanilet. Kawawa naman yung tao. Di ba? Huwag ganon. Huwag kayong gamol. Utusan niyo pa ako na mag-vlog ako. Kontrahin ko yung sinabi ko. Ako, tanga katulad nyo? Na magpaliwanag ako na ganon? Hindi ako katulad nyo. Pera-pera? Hindi ako katulad nyo, ha? Nagagawa ng mga katjotang, mga kwento-kwento ni Pangulong Duterte. Kung gagawa man ako ng isang bagay, story ako. Diba? Story ako. Makulay kaya ang story ako. Hindi storya ng ibang tao. Kasi hindi ko naman nakita. Definitely kung nagbigay, hindi naman papakita sa akin yun. Yun lang yung nakarating sa akin na may gumapang na pera bago dumating si Aimee. Kaya nga nagka-leche-leche, di ba? So, kung yan ay binigay sa'yo, ano ba yan? Binigay sa'yo, cash or what? Kasi may mga nakitang na may pinondohan ka ng mga iro doon. Saan galing yung pera? Kung nakatanggap ka, saan galing yung pera? At magpo-produce ka ng, ang tanong ko lang sa'yo, kasi hindi naman ikaw may-ari ng company na sinasabi mo. Eh. Hindi ikaw may-ari. Sukang-suka nga sa'yo yung tao. Eh. Di ba? Magpo-produce ka ng pelikula ay ng buhay ni Pangulong Duterte. Sino ang nagpopondo sa'yo? Yun lang naman ang katanungan ko. Kasi wala naman ako dun sa usapan. Sino? Okay, so ito po yung version ni Maharlika, bagamat hindi talaga magandang tignan yung ganito, no? Kasi sa issue sana tayo eh, yung issue yung ginagawa kay Tatay Digong, yung impeachment na ginagawa kay VP Sara. Pero ang nangyayari ngayon, yung vloggers, ang nangyayari dito, may kakampi kay Maharlika, may kakampi dun sa kabila. So talagang divide and conquer ito, no? Pero basically, ito sa part ni Maharlika, ang summary nito is yung pangalanan na natin kasi medyo ayaw pang bagitin ni Maharlika pero malinaw naman ang tinutukoy niya dito ay yung aid, kumbaga yung laging kasama ni PRRD pag bumibiyahe, yung maganda na girl na si Jasmine Egan or Jassy Egan. Yun daw ang parang pumunta sa dahig tapos siya daw yung parang may control doon sa mga events doon na yun daw ang nagiging dahilan na para yung mga ibang mga supporters ay ayaw nang bumalik sa dahig. Parang pahina ng pahina kasi kumbaga siya by the book. Kumbaga kung ano yung protocol, ito yung protocol. Isa sa sinasabi dito ni Maharlika yung 47 cakes daw, hindi man lang daw na ipakita kay VP Sara dahil protocol, parang ganun. And ang sinasabi ni Maharlika kasi wala naman siyang pinapakitang
evidence, 'di ba? So, nasa inyo na yun kung paniniwalaan niyo o hindi. Pero ang sinasabi dito ay bago daw dumating si Senator Amy Marcos ay gumapang o may pera daw na nakita which is 30,000 euro. Malaki-laking pera din yun, no? And ito nga, ang sinasabi ay hawak-hawak daw ito ni Jassy ayon sa kay Maharlika. And parang naipamudmod, parang gano'n. Ito po ay may bigat na mabigat po na bintang or mabigat po na aligasyon kasi ito hangga't sinasabi pa lang sa bibig ni Maharlika, mahirap din sabihin na ito po ay totoo. Dahil tayo naman po lahat dito ay supporter ni Tatay Digong pero kung nakikita natin ito sa mga vloggers na parang hindi nagkakasundo at nakikita din natin na iba yung sinasabi ni Ma'am Hanilet, iba din yung sinasabi nung sa like for example, sila VP Sara, 'di ba? Magkasama si VP Sara saka si Senator Amy, tapos si Ma'am Hanilet sinasabi na yung book ayaw na ayaw ni Tatay Digong pero sinasabi naman ng kabila may basbas daw si PRRD at pinirmahan pa daw. So most likely talagang merong awayang nangyayari dito. Hindi natin alam kung sino talaga ang dito eh. But sige, let us wait. Nag-post daw itong si Tio Moreno and in defense doon sa sinasabi ni Maharlika ngayon, which means parang sinalo na nila na sila yung tinutukoy ni Maharlika dito. Let's wait for the for the version of kabilang kampo, no? Kasi mahirap din to, no? Si Maharlika has been there since 2015. Ito namang kabila si Jassy Egan talagang been there since PRRD, no? Talagang todo care naman. Kumbaga parang si Senator Bongo, 'di ba? Laging nandun nung the time of PRRD. Ito naman laging nandun para alagaan si PRRD. So mahirap din na tignan na balansehin kung sino ba dito. Alam mo 'yun, parang world war. Ay nako, Diyos ko po.